Hello guys, what's up once again? So, andito na naman tayo. So guys, kakaligo ko lang. So, magpapatuyo tayo ng buhok. Yan. So, matagal pa yan matuyo. Kaya muna tayo dito, magyawyawan. So, ito na nga guys. So, dahil madami tayong gustong sangkutan issue, no? So, minsan, alam nyo guys, sa akin kasi itong ginagawa ko is, ano, nagre-relax ako, no? Ang sarap kasi mag-express ng ating emotions or yung kahit pa paano gusto natin maglabas ng mga ideas, no? So, ewan ko, sa akin kasi parang nakakatulong sa akin, no? Yung the way na ginagawa ko sa pag-video-video. So, dahil nga naman marami tayong issue na gusto sausawan. So, ito, makisawsaw muna tayo habang nagpapaantok. Tsaka ako guys, sinisipon. So, malamig na kasi dito. Nagsisimula na yung winter. Kaya medyo pumapalit na yung klima. So, lumalamig. Kaya tayo ay may sipon ngayon. Hindi lang sipon, pati singaw. Pero masarap pa rin makichismis, no? So, ito na nga guys. So, simulan natin ang ating chismis ngayon. So, gusto ko ngayon pag-usapan is yung about kay Kuya Jason, kay Mr. Bentiboy. So, ayun na nga guys. So, si Mr. Bentiboy is kilalang kilala natin. At saka isa talaga yan sa isa kong hinahangaan na K-Boys kasi so nung mga panahon na yun na namimiss ko si Casey, si Robilyn, so siya yung nag-update ngayon sa may mga mental problem, no? Tama ba yung word ko? So may mga mental health problem. So, bali siya yung nagbibigay sa atin ng update. Siya yung masipag na pupunta. Pero yun guys, hindi ako aware kung sino yung naka-scout kay Casey. Although, nasubaybayan ko ang Casey from the beginning. Pero, nakalimutan ko na ngayon kung sino yung naka-scout kay Casey tsaka kay Robilyn. So, yan si Robilyn kasi, lahat yan, mga nasubaybayan ko yan. Halos lahat ng mga beneficiaries, no? So, lahat ko talaga yan nasubaybayan. Kaso nga na ngayon, nakalimutan ko na kung sino yung mga scouter. Pero sabi nga, di ba, kung sino yung naka-scout, parang siya yung mananatiling mag-update. So, sa palagay ko, si Kuya Jason, no, kung hindi ako nagkakamali, kasi siya yung nag-update. Pero halos lahat naman niya kasi ina-update yung mga hindi na napupuntahan si Ma'am Los, di ba, kadami si Napumbay. So, halos napupuntahan naman nila or nagro-routine talaga sila. So, hindi ako doon. So, basta importante doon, nakikita natin na may mga ginagawa sila. So, yun na nga. So, actually guys, ako talaga hinahangaan ko si Jason, itong sasama-sama nila kay Robilyn. Ako kasi talaga, never nagkaroon ng ibang, ibig sabihin, sa loobin or iniisip. Sa akin, sa tingin ko kasi parang napakalaking tulong kay Robilyn yung sinasama-sama ni Kuya Jason si Robilyn sa mga pag-update, no? Lalo pa kasama naman ni Robilyn yung niya, tiyahin ba niya yun or pinsan niya na yun lagi nilang kasama kasi di ba halos tatlo sila no na nagsasama-sama. So ngayon nga nakarinig tayo ng medyo kung hindi natin lalawakan yung isip. So, syempre may mga something na iisipin ng iba, no? So, at saka narinig natin kay Kuya Bal na may something na ganito na iwasan laging sumama kay Robilyn kasi baka ma-develop or mahulog. Ako hindi ko naman yun minasama kasi kumbaga lahat naman talaga tayo is may kanya-kanya opinion, no? So, may kanya-kanya masasabi, may kanya-kanya sa loobin. Pero ako habang si Kuya Jason habang nagpupunta doon sa mga pinupuntahan niya. So, ikinakatuwa ko yun na lagi niyang kasama si Robilyn. Kasi sa akin is malaking tulong yun sa daily lives niya doon sa pagpapagaling niya, no? So, para sa akin kasi is malaking tulong yun sa kanya na imbes na mag-stay lang siya sa bahay,
no? Malungkot siya doon or nag-iisa, nag-iisip. So mas maganda 'yun na nadadala siya sa labas. Kumbaga nalilibang siya. Para sa akin kasi parang parang mas makakatulong din 'yun kay Rubilin para mas mabilis siya na gumaling, 'no? Pero di ko nga alam kung bakit nagkaroon ng ganitong ano, na ganitong issue. So, una, ang alam natin na nasilip kay Kuya Jason, yun nga sa mga hindi pagbibigay sa landing fund, yung mga ganito-ganito na mga contribution nila. So, may narinig din ako na isang nag-live about dyan sa about kay Kuya Jason na hindi nagbibigay. Ito guys, ako may opinion ako ha. Sarili kong opinion nito. Although alam ko ang kwento ng buhay ni Kuya Jisoo na na-share niya yun yung tungkol sa mama niya na para may cancer ang mama niya kung hindi ako nagkakamali. So isa yan sa pinag-aanuhan niya, pinag-iipunan yung pagpapagamot sa nanay niya. And beside, alam ko rin si Kuya Jason is parang may pinapatayo na facility para sa mga katulad siguro nito na may mga problema katulad kina Casey, mga ganun. So, parang ganun yata yung pinapatayo niyang facility. So, in the future, so magagamit yun, makakatulong yun doon sa mga taong nangangailangan na mag-stay sa ganung klaseng lugar, no? Okay, so, ibig kong sabihin is, may ano siya, may ginagawang maganda. So, para sa pag-charity niya. Pero sa akin naman, sabihin pa natin ang mama niya may sakit. So, sa akin naman, kahit may mga ganun sila, may mga kanya-kanya sila project, may mga kanya-kanya sila pinaglalaanan ng income nila. Hindi yun excuse para doon sa kung ano yung rules ng kalingap bago kayo pumasok. Hindi yan excuse kasi may narinig ako na nag-isang nag-live na si Kuya Jason nga is may nanay na may sakit. So, bakit kailangan obligahin na mag-contribute, magbigay? So, sa akin, hindi yung excuse. Kasi, bago kayo pumasok sa kalingap, bago kayo nagpasakop dyan, alam niyo yung roles. Alam ng lahat yan na talagang obligado na magbigay. Kasi para sa akin, kaya yan tinatag ni Kuya Bal. Kaya nag-invite si Kuya Bal ng mga tao para magkaroon nga ng malaking tawag nito, malaking ambag sa ginagawa niya sa adhikain niya, 'di ba? So may mga facility siya ng mga ng mga ginagawa. So sabi ko nga sa kadami-dami ba naman ang kinakasakupan ni Kuya Bal. Kung tutuusin nga si Kuya Bal kahit na hindi na mag-vlog, kung lahat talaga sila is marunong mag-contribute. Hindi naman siguro kalakihan ang hinihingi na hindi naman 10%, no? Na kung si charge nga, pag pag magta-tights, so kailangan 10% ng income mo yung ibibigay mo. Si Kuya Bal naman is hindi naman humihingi, hindi naman sila binigyan ng amount. Kung ilang porsyento, at least mag-share, magbigay, di ba? So, syempre, kahit pa paano kumikita naman sila. Kahit yung mga kita nila is may kanya, syempre lahat naman ng tao. Kaya ka nagtatrabaho sa ganito kasi may pinaglalaan ng kasakitan mo. Pero dapat, alam mo, may obligasyon ka kasi nagpasakop ka sa kalingap. 'Di ba? Pumasok ka sa ganyan Ibig sabihin nagamit mo sila. So kaya nararapat lang din talaga na magbigay. Kahit na may mga kanya-kanya pa kayo gastusin, may mga pinaglalaanan, dapat hindi makakalimot sa kung ano yung rules, kung ano talaga yung binigay bago kayo pumasok. Kasi siyempre alam naman nila yan na may obligasyon sila na magbigay, di ba? Ang masakit lang doon, kung hinihingian sila ng napakalaking porsyento sa kita nila. Hindi naman siguro ganun. Nasa sayo kung magkano ang kaya mo ibigay, but at least magbigay. Kasi nga kung lahat talaga sila nagbibigay, kahit hindi na nga si Kuya Bal mag-vlog Kumbaga, kaya na nila mag-contribute para maipagpatuloy na mai-support doon sa mga iba pang inaano ni Kuya Bal, di ba? So, opinion ko lang to. Opinion ko lang to. Hindi ko sinasabi na magaling ako. Hindi ko sinasabi na ganito yung tama. Opinion ko lang yun. Kasi nga, ang iba kasi parang pilit na gumagawa sila ng kwento para maging mali ang patakaran ni Kuya Bal. Pero sa akin, hindi. At saka sa akin naman,
okay, sabihin na natin na pwede naman na hindi yun ni-live. Pwede naman pag-usapan sa mga private na usapan, no? Pwedeng sitahin. Pero wala nga tayong magagawa kasi ang karamihan dito nandito is for the views. Sabihin na lang natin, aminin man natin or hindi. Siyempre nga naman, pag ganong klase mga usapin, medyo, kumbaga medyo, ano namang usapin, siyempre, dudumugin ng mga tao, mga views. So, at saka wala nang dapat maging ignorante sa bagay na yan kasi lahat nasa social media. So, alam nila yung technique, alam nila yung taktika, no? Alam nila yung taktika ng social media. So, wala na dapat na offend, wala na dapat nasasaktan kasi kanya-kanya na lang sila diskarte, di ba? Kanya-kanya sila diskarte kung paano sila kumita, kung paano sila magka-views. So, yung mga nandito na nagpi-pretend na hindi nila kailangan ng views, hindi nila kailangan ng income. So, ewan ko sa kanila, pero sa akin napaka-imposible, no? So, siguro nga, may mga ganun talaga, pero hindi natin alam. So, silang nakakalam ng totoo, no? Pero tayo, sabi ko nga, may mga kanya-kanya tayo opinion, may mga kanya-kanya tayo pananaw, may mga kanya-kanya tayo masasabi, kaya irespeto na lang kung ano yung dapat, kung ano yung masasabi natin. Ang importante doon sa nasasabi mo, wala kang naapakang tao, wala kang nasasaktan. So, iyon nga. So, ang iba kasi pilit na binibigyan ng ibang kahulugan para maging big deal or malaking usapin, no? Para maging mainit talaga na issue. Sa akin, walang ano doon, walang big deal. Kahit siguro si Kuya Jason, hindi niya magawang ma-offend sa paraan na yun kung paano siya nasilipan. Kasi nandito sila sa social media. So, alam nila yun. So, ang importante na lang talaga doon, tanggapin, no? Tanggapin. So, nasa ganito kang platform. So, talagang ganun ang mga mangyayari. At, at yun nga, yung patakaran ni Kuya Bal, sa akin walang dapat excuse dyan. Kasi hindi naman sila binibigyan ng amount na kung magkano talagang ibigay mo. Ang importante, may pledge ka. Kasi ako dati naalala ko, syempre bilang Christian, no? So, dati nagpapagawa kami ng church. So, it's normal yun. Iba pa yung pledge, iba pa yung tithes, iba pa yung offering, no? So, yung pledge kasi, kumbaga, ano mo yun amount na ipipledge mo na kahit hindi mo pa hawak. So, ito yung gusto mo malikom na para i-contribute mo dun. So, yun ang pagkakaintindi ko ng pledge. Kasi dati, naranasan ko mag-pledge ng worth of 30,000 piso. So, may pinatayo kaming church. So, iba pa yung nagtatides ka ng 10%, no? So, iba pa yung binibigay mo na offering. Pero, ito nga, ang ano nga ni Kuya Bal is wala naman siyang binibigay na amount na dapat ganito kalaki yung ibigay mo. Malaya sila. Depende sa kita nila. Depende sa kakayanin nila. Kasi, para sa akin naman, wag naman, kasi nga, syempre pumasok ka dyan nagpasakop ka. So, alam mo yung mga rules, alam mo yung mga patakaran, 'di ba? Kaya dapat walang nagkakasamaan ng loob diyan, walang nagagalit kung nasisita. Kasi para sa akin din naman is kaya nga si Kuya Bal gumawa ng ganyang klaseng community. Maraming mga community para makatulong doon sa adhikain niya, doon sa mga plano niya. Kasi yung mga plano naman niya hindi naman pang-personal na pampaganda ng bahay niya, pangpagawa ng mansion. So nakikita naman natin na para sa tao yun na mga ginagawa niya. Nakakatulong doon sa mga mahihirap, 'di ba? So yun naman ang pinaka main purpose diyan kung bakit may community ang Kuya Bal. Kaya nga natin nakilala si Kuya Bal dahil sa ganyan, 'di ba? So yung mga pumasok diyan, so hindi nila dapat yun masamain. Kasi hindi mabigat para sa akin. Kasi kung talagang ang pagpasok mo diyan is ang pagpasakop mo diyan is ang purpose mo talaga is pag-charity, pagtulong kasi alam mo naman na yun ang purpose ni Kuya Bal. Kung alam mo naman pumasok kasi ganyan na yun ang nasa puso mo, mag-charity ka din. So anong mabigat doon? Wala. Kasi yun ang nasa puso mo, kaya ka nagpasakop diyan, kaya ka pumasok diyan. Kasi ang purpose mo mag-charity, tumulong kay Kuya Bal, no, maki-partner. So walang dapat walang samaan ng loob. So sabihin na natin na kasi minsan tag nito, minsan kasi ang iba, hindi ko sinasabi na tama ako, opinion ko lang to. Pag na siguro, pag may pera na, so parang mabigat na sa kanila yung magbitaw ng
ng pera. It's napaka-normal kasi pera yan eh, no? Lalo na nga pag may mga pangangailangan ka, minsan gusto mo i-priority yung mga pangangailangan mo. So, parang naisasantabi mo yung unang purpose sa pagpasok mo dyan. 'Di ba? So, yun nga. So, napansin ko lang na, syempre, marami tayong napapanood na may mga kanya-kanya opinion na, yun nga, kagaya ko na hindi naman ako, ng kalingap. So, may mga ibang nanghihimasok. Tapos, napapansin ko doon na talagang pili talaga nila kinakalaban yung ni Kuya Bal. Which is, nasabi ko, although tama naman talaga yung binibitawan ni Kuya Bal na mga salita, pero pili talaga nila hinahanapan ng tawag nito, ng dahilan para maging mali, no? Kaya nagiging mali 'yun sa iba. Kaya ang iba nagkakaroon ng mga bashing. Pero dito nga sa Kalingap na mga talagang avid viewers, yung talagang totoong nakasuporta, so maiintindihan nila 'yun. So walang dapat mang bash, no? Kasi naiintindihan natin, nagigets natin ang purpose. Bakit? So, yun. So, yun lang masasabi ko doon sa ganyang issue na yan. So, ito na nga, balik nga tayo dito kay Robilin, no? So, ako naman is although siguro si Kuya Bal is nagbibigay lang din naman siya ng awareness or paalala, no? Kasi nga, syempre, totoo naman talaga yun minsan na, alam niyo lalaki, babae, no? So, pero para sa akin, ako never ko yan naisip kay Kuya Jason na aabot sa ganong klaseng sitwasyon. Kasi lalo pa nga, alam ko na parang ang purpose naman niya is mas lalo matulungan si Robilin na mapabilis yung paggaling na dadala, na ibig sabihin, nakakatulong yun sa niya, sa pag-iisip, na kailangan niya mag-relax, no? Kisa nga naman magmukmuka doon sa bahay. And besides, hindi lang naman si Robilin lang or silang dalawa lang. So, minsan nga kasama pa yung isang lalaki na, sino ba yun na minsan niloloko-loko niya kay Casey. So, nakalimutan ko yung lalaki na yun. O, tapos minsan, yung ni Robilin, yung kasama, 'di ba? So, tatlo naman sila. Kaya para sa akin, is mas natutuwa ako doon na ganun yung ginagawa ni Kuya Jason. Kasi, sa akin, sa opinion ko, sa tingin ko, mas makakatulong kay Robilin yun na natitrain siya, yung isip niya, natitrain, yung nakaka-relax siya, 'di ba? So natututo siya mag-express ng kanyang emotion. Para sa akin para sa akin. Kaya sana wag na lang natin bigyan ng ibang kahulugan yung ginagawa ni Kuya Jason. Tsaka ako naman is naniniwala naman ako kay Kuya Jason na talagang may puso siya sa pagtulong, kasi mararamdaman mo talaga sa tao yung may puso talaga doon sa pagtulong. Tsaka ako talaga nararamdaman ko kay Kuya Jason na talagang may puso talaga siya na talagang mabait, no? Yung talagang matulungin din siya. At iyon nga, 'di ba? Yung mga binabalikan niya. So, ang laking tulong niya. Ang laking naiambag niya doon sa mga binabalikan niya ngayon. Kaya, pero nirerespeto ko naman siyempre yung opinion ni Kuya Bal. Kasi kumbaga, siyempre lalaki siya. Mas alam niya. Pero sa atin din naman, may mga kanya-kanya tayo dyan. Opinion, mga masasabi. So, ito lang din ang masasabi ko na ako ni minsan, hindi yan pumasok sa isip ko na dadating sa punto na yan, kasi alam naman natin na alam naman ni Kuya Jason kung ano yung sitwasyon ni Robilin, kung anong status ng buhay ngayon ni Robilin, no? So, ang kailangan ngayon ni Robilin is magpagaling. So, parang yun ang na nakikita ko na tinutulungan talaga siya ni Kuya Jason doon sa journey ng pagpapagaling niya. So, isa yan sa paraan na makakatulong para sa akin, isa yan sa paraan na makakatulong kay Rubilin sa araw-araw na niya, na pagpapagaling. So, minsan nga may mga tao talaga na hindi maiwasan siguro mag-isip ng ganun. So, lalo pa nga si Kuya Bal na sabi niya yan. So, alam natin na binigkas talaga niya yun. So, syempre yung mga tao, doon nagkaroon ng mga isip, no? Nagkanya-kanya na masasabi, ganun, no? Pero ako talaga personally, hindi ko inisip na magkakaroon ng ganong idea si Kuya Jason na mahuhulog yung loob niya, mapapamahal siya or mai-in love.
parang ang layo, no? Ang layo sa imagination ko na dadating sa punto na yun. Tsaka alam ko naman na ako naman kasi yung mga K-boys, yung parang ang laki ng tiwala ko sa kanila na sila naman yung mga lalaki na parang hindi hindi basta-basta na na katulad dun sa labas na mga lalaki na may mga something talaga na ginagawa. Pero wala naman masama, 'di ba? Kung maging advance tayo mag-isip, mag-ingat, magbigay ng boundary, no? Pero wag natin isipin kasi kumbaga isa sila sa hinahangaan natin, pinagkakatiwalaan na una sila na dapat maging modelo, no? Na hindi dapat tayo magkaroon ng duda sa kanila or maling pag-iisip. Kasi isa sila sa tinitignan natin na maging modelo. Kasi nga pagcha-charity ang ginagawa nila, pagtulong. So hindi pwede na sila ang maging makitaan natin ng mga hindi maganda. So paano magiging epektibo ang pagiging charity mo kung mararamdaman namin na may ganito kayong klaseng personality, 'di ba? So kaya sa K-boys is parang ang layo, sabi ko nga kahit sa mga angels, yung parang kaya natin ipagkatiwala ang ating mga angels sa ating mga K-boys na talaga naman nasa in good hands sila, kumbaga secured, kumbaga hindi sila mapapahamak, hindi sila mapapasok doon sa mga maaagang ano ba na kagaya sa mga nangyayari sa labas, no? So hindi natin iniisip sa kanila yung kasi malaki ang respeto natin sa kanila. Kasi iniisip nga natin, nagcha-charity sila. So, isa silang modelo na dapat hangaan, na dapat makita ng tao, dapat tularan, 'di ba? Ganun 'yun. Kaya sana naman kahit paano kontrolin natin yung mga isip natin na hindi dapat tayo nagkakaroon ng mga ganung klaseng negative thoughts. Pero walang masama maging aware. Walang masama na magkaroon ng boundary, mag-ingat. So, tama pa rin yun na, pero, kasi minsan pangit na naipo-pronounce natin in public. Kasi doon nagkakaroon ng ibang mga idea yung mga viewers. Kasi hindi naman nga tayo pare-parehas ng isip, no? Ang iba, grabe talaga lumipad yung mga utak. So, kaya nga nagkakaroon ng mga bashers. Kasi hindi natin kontrolado. So, yun lang naman ang ano ko doon. Yun lang di man ang masasabi ko doon kasi ang iba nga talaga kahit tama naman yung sinasabi ni Kuya Bal, pilit nila iniiba, pilit nila hinahaluan ng ibang kahulugan, ibang pag-iisip, no? Kaya nagkakaroon ng mga kanya-kanya pananaw, kanya-kanya masasabi, no? So, yun lang naman. So, parang naano lang din ako, parang medyo nalungkot din ako sa ganun. Pero alam ko naman na si Kuya Jason is matured. So, hindi naman siya yung, kasi dati naalala ko dati noong minsan about yata yung kay Kinabumbay, sa family ni Nabumbay, no, na 'di ba nagkaroon din siya ng issue na doon sa sinabi ni Kalinga Prab, kung hindi ako nagkakamali. So, akala ko noon ma-offend si Kuya Jason, 'di ba? So, buti na nga lang talaga hindi siya ganoon. Kaya doon ako nagtiwala kay Kuya Jason na matured siya. Kumbaga, alam niya yung pinapasok niya. Kilala niya sina Kuya Bal, sina Kalinga Prab. So, marunong siya makisama. Marunong siya tumanggap ng pagkakamali. Alam niya yung sarili niya kung saan niya ilulugar. Kaya isa yun sa nakikita ko na katangian kay Kuya Jason. Saka tingin ko is maayos siya na magpamilya. So, sa tingin ko napakaswerte ng kanyang wife kasi parang napaka-responsable niyang lalaki, no? Kasi kung paano nga niya natutulungan itong mga binabalikan niya, so how much more ang kanyang pamilya. So masasabi ko na si Kuya Jason is isang isang huwarang tatay din o kaya maayos magkaroon ng pamilya. Tsaka mahal na mahal din niya yung nanay niya. So, yun. Yun ang mga katangian na hinahangaan ko kay Kuya Jason. Tsaka isa din talaga siya na tinitingala ko na kay boys na nagja-charity. Napakasipag niya. Tsaka matyaga. Mapagmahal. So, understanding, mapasensyo. So, yung parang yun ang nakikita kong mga katangian niya. So, may maganda siyang katangian, 'di ba? So,
napaka bibihira na lang ang mga lalaking ganyan. Kaya yung mga partner nila, mga anak nila, napakaswerte kung may ganung klaseng tatay, no? Kaya minsan, kontrolin na lang natin minsan yung ano, yung mga isip. Kasi kung nakikita naman talaga natin na may naitutulong, so, suportahan natin yung the way ng pagtulong nila. So, wag natin bigyan ng ibang kahulugan para hindi nahahaluan ng mga tao diyan sa labas na masyado naman ano yung isip, no? Masyadong advance. So, ito na nga, kasi lalo pa nga ang dami-daming mga issues, no? So, pero yung issues na yan, so, wag na lang masyado dibdibin. So, tama na yun na nagbibigay tayo ng mga opinions natin kasi karapatan natin magbigay ng opinion kasi lalo pa nanonood tayo, no? So, kung wala tayo dito sa social media na nanonood, so, hindi tayo makakatanggap ng mga issue everyday, no? So, dahil nga sinusuportahan natin sila, so, may karapatan tayo mag-express ng ating mga nararamdaman, mga masasabi, no? So, ganun yun. So, yun na nga guys. So, thank you nga pala doon sa mga nagsusupport sa akin. So, salamat guys. So, yun yung buho ko. Medyo ano na siya. Tuyo na. Naku, ang ano ng ano ko, ng ilong ko, parang pakiramdam ko punong-puno ng sipon. Yun guys. Thank you guys for watching. So, ayun, tuloy-tuloy natin na suportahan si Kuya Bal, yung adhikain niya. So, mga kalingap, na-miss ko na ang mga angel, lalo si Joy Diwata. So, matagal na tayo na hindi nakakapanood ng update sa kanila ni Papa Dan. So, yun lang guys. Thank you for watching. Good night.